Inaasahan sa February 11 ang unang practice ng ating Gilas Pilipinas. Unexpected na 2 days lamang ito dahil plano ng ating national team na lumaro sa isang pocket tournament na gaganapin sa Doha, Qatar. Ang torneo na ito ay magsisilbing challenge dahil we are not playing our top center na si Kai Sotto. As of now ay so far so good. Everyone is in good condition. Si Kevin Kembao lang ang hinihintay na inaasahang makakapaglaro muli sa January 31. So magandang balita yan para sa ating national squad. Again, masusubukan tayo sa isang pocket tournament na kung saan ay ating haharapin ng mga kupunan katulad ng Qatar, Lebanon at Egypt, na kung saan ay magagandang test bago tayo muling humarap sa New Zealand. Pag sinabi nating Lebanon ay naandyan si Wael Arrakji na kung saan ay isa sa best guard ng Asia. Pero ang ating nakikita sa matchup na ito, it's a game of system and chemistry. Ang Lebanon ay kilala rin ng paglalagay ng almost the same lineup na kung saan kung magpalit man ay ilan players lamang. Ang napapalitan lamang ay ang naturalized and inaasahan kanilang ilalaro sa ngayon si Umaris Perlman. And so gayon din sa ating Gilas sa Pilipinas na playing the same pool simula nang umupo si Coach Tim Cone January 29 last year. And yun na nga kanyang napatunayan that playing the same roster is very effective. So for base sa mga development, ay ito ang initial pool ng ating national team. Ang good thing at least ay meron tayong dalawang 6'10 center na susuportahan ni Japet Aguilar at isa rin sa magpupuno sa pwesto ni Kai Sotto. Well, kung sa size lamang ay similar tayo sa Lebanon. Pero sa isa pa nating makakaharap na Egypt ay dito masusubukan ng ating mga sentrong sila Junmar Fajardo at AJ Edu. Well, kung titignan ang kanilang roster na ginamit noong OQT, ay meron silang 7'2", isang 7-footer, 6'11", at hindi pa kasama ang matatangkad na power forward. Again, this is a challenge for Gilas, pero magandang hindi ma-underestimate itong Egypt, na 4 steps higher sa atin ng FIBA World Cup. And syempre makakaharap din natin ang host na Qatar na maraming foreigners sa kanilang lineup. So kaya in a way ay malaking tulong ang pocket tournament na iyon dahil doon ay mag-a-adjust ang ating team na walang Kai Sotto. Doon din ay madedevelop ang chemistry between AJ Edu and Junmar Fajardo. Ang good thing lang din ay nagkasama na ang dalawa sa World Cup kaya chemistry wise ay adjustment na lang ang kulang. But of course mahirap talagang iasa purely kay Junmar at AJ ang ilalim dahil malaking factor ang ating mga forward na katulad nila Carl Tamayo, possibly Troy Rosario, and our veteran Japet Aguilar. So medyo maninibago tayo sa pagbabalik ng Gilas. Wala tayong 7-footer sa gitna pero dito masusubukan ang program ni Coach Tim Cone na it's about the system. May umabsent man sa team ay kaya pa rin.